Floyd POV. Hindi na halos maipinta ang mukha ko mula nang lumbas ako sa pinto ng opisina ko dahil narinig ko kung paano iyain ni Yugo ang assistant ko. Ang masama, hindi talaga nakapagpigil ang ungas at may halong paglalandi ang paanyaya niya. Wala akong idea na gagawin niya yon. Wala sa usapan namin na isama si na Francesca sa hapunan, pero mabuti na lang at sinali niya si Arabella. Kundi tatamaan talaga siya sa akin. Siyempre, hindi nakaligtas sa masuring mga mata ni Yugo ang pagtulis ng nguso ko at ang pagsalubong ng kilay ko. Pero ang mas nakakaasar pa ay ginatungan pa niyang pagkayamot ko. Floyd, sa tingin mo ba may boyfriend na si Miss Moretti? Imposible naman na wala kasi ang ganda at ang sexy niya, hindi ba? Kasi base sa mga sinabi ni Arabella, ano naman ngayon kung meron? Hinilamos ko ang mga palad ko sa mukha ko para mabawasan ang inis ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na off limits ang assistant ko? Ang tigas din ng ulo mo, Yugo. Empleyado na naman ang target mo. Hindi ka pa nakontento sa mga dinidate mo ngayon. Hanggang sa opisina ba naman, dadalahin mo ang kalandian mo? Eto naman, hindi ko naman gagalawin si Francesca. Tugon ni Yugo pero may mayabang na ngiti. Pero sa atin lang to, mukhang interesado sa kanyang boss niya. Sa totoo lang, nayakap niya si Miss Moretti kanina. Yun ang balitang nakarating sa amin ni Arabella kanina. Kung nakamamatay ang tingin, patay na siya. Ano pinagsasabi mo? Kunwari ka pa. Ano nga? Saka, saan mo naman napulot ang balitang yan? Kuhang-kuha niya ng pika ko. Hindi ko tuloy sigurado kung marami ang nakakita kanina, kaya lalong nabuisit si Felicity. Ay nako, marami kayong nakakita kanina. Ang sabi nga ng iba pang pelikula daw ang atake ninyo kanina. Siyempre, siya hindi malang makalapit sa'yo tapos si Francesca, niyakap mo pa. Kung ako si Felicity, mag-oharamentado talaga ako. Ayaw ko nalang patulan. Ewan ko sa'yo, nagpapaniwala ka sa chismis. Kalalaki mong tao. Lumapad lalong ngiti ng ungas. Halata naman, nakita ko kaya kung paano mo siya hinawakan kanina. Halos ayaw mo pang ang bitawan. Ang lupit mo nga, nagsara ka pa ng pinto. Halos mabaliw si Felicity. Overthink malala ang bruha. Pagbalik ko, ramdam ko ang tensyon. Saka yung comment mo sa puwet niya. Lumapit pa siya lalo para bumulong. Kaya ano na, ikwento mo nang nangyari nang kayo na lang sa loob ng opisina. Nakascore ka ba? Sira ulo, bulong ko pero pigil na pigil kong pangiti habang iniisip ko ang posibilidad. Kalma Floyd, kalma. Pagkatapos huminga ako ng malalim. Yugo, paano ko sabihin ko sa'yo na tinigasan ako kanina nang saluhin ko siya kanina? Alam kong kahit paapano'y inasahan niya na yon pero hindi pa rin niya naitagong palalaki ng mga mata at gulat. Natawa na lang ako saka nagkwento. Umiling siya matapos marinig ang storya ko. Sabay tapik sa balikat ko. Patay tayo dyan. Kilala mo ko. Marunong akong kumilatis ng babae at alam kong iba yang si Miss Moretti. Hindi siya katulad ng ibang babae na maghahabol sa'yo. Tama ka. Iba nga siya. Sang-ayon ko. She's smart and efficient. Mga qualities na sakto sa team natin. Pero hindi ko may tatanggi na she turns me on. Ang buong hapunan namin sa Robertos ay nakatuon kay Francesca. Siya ang naging paksa namin. Pagkatapos mag-dinner, umuwi na ako sa kondo ko at doon ko na naramdaman ang pagkabalisa ko. Lakad ako ng lakad. Hindi mapakalit, hindi dalawin ng antok. Nakakainis dahil hindi ko siya matanggal sa utak ko. Iniisip ko kung sinong kasama niyang kumain ng hapunan at kung ano ang ginagawa niya ngayon. Sinubukan kong magtrabaho para lang mawala siya sa isipan ko, pero pagpatak ng 12:00, sumuko na ako. May pilyong idea na dumapo sa akin. Bakit hindi? Hindi naman ako mag-overstep. Gusto ko lang sanang asarin. Baka may istorbo ko siya kung sakaling may date siya ngayon pero bahala na. Tumatawa pa ako na mag-type ng text. Miss Moretti, nabanggit mo ba sa kadate mo na you were out of breath in my arms this morning? Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko may naramdaman din siya kanina. Nakita ko kung paano siya nag-react nang hawakan ko siya. Isa pa, hindi siya pumalag doon pa lang. Alam ko na pareho naming nararamdaman ang kuryente. Bukod pa doon, hindi ko estilo ang mambulatics. Straight to point ako. Gusto kong malaman niya na hindi lang siyang nakaramdam ng malakas na hatak na yon kanina.
Inaasahan ko na magugulat siya dahil sa text message na yon. Si Francesca ay laging calm and composed, pero nag-reply siya kaagad. Oo, alam na niya. Ikaw, relax ka na ba? Napangisi ako. Ayos, hindi ka rin talaga magpapatalo. Hindi mo yata alam na minsan ay jablo ako. Nag-type ako ulit ng reply. Yeah, pagkatapos kong ma-imagine na kaseksihan mo, sigurado ako na lumpas na yun sa linya. Isang linya na hindi ko tinatawid pagdating sa mga empleyado ko. Pero huli na, ang babaeng itong nagpalaya ng bangis na tinatago ko. At ang nakakatuwa, hindi siya umaatras. Mabilis at matalim ang reboot niya. Go ahead, isipin mo pa ako para hindi ka makatulog buong gabi. Tama naman siya, nakahiga na ako pero pagulong-gulong ako sa kama. Habang ini-imagine siya pati na rin ang amoy ng pabango niya. Hindi pwedeng hindi ako rumesbak. Be careful of your mouth, Miss Moretti. Hindi ganyan makipag-usap sa boss. Dahil hindi mo ako pinapatulog, I expect you to be 1 hour early tomorrow para tapusin ang presentation. Don't be late. At bago pa mawala ang kontrol ko, napadasal ako. Isa pang sassy answer, Miss Moretti. At hihilahin kita sa opisina this oras ng gabi. Huwag mo kong subukan. Pero wala na siyang reply. Umayos ako ng higa at may pilyong ngiti sa labi. Dahil alam ko na ngayong gabi, tsak na si Francesca Moretti ang magiging laman ng panaginip ko. Ang maganda at palaban kong assistant. Francesca's POV. Galit ako. Hindi lang ako galit. Galit na galit ako. Ang lalaking yun. May gana siyang i-text ako sa ganitong oras ng gabi at magsabi ng kung ano-ano. Okay lang sana kung tungkol pa sa trabaho yon, pero hindi. Kung akala niya magiging sunod-sunuran lang ako sa kanya at okay lang sa akin ang mga pang-aasar niya, pues nagkakamali siya. Ako ang tipo ng babae na hindi nagpapatalo't mas maingat ako. Pero hindi ko rin maikakaila ng boss ko na may sapa kay may kakaibang hatak sa akin. Isang ligaw at hindi ko kontroladong bahagi ng sarili ko. Tumayo ako kaagad at nagtungo sa closet ko. Nang mag-text siya, kakalabas ko lang sa banyo. Nagbihis ng pantulog at saka nagsimulang mamili ng susuotin ko bukas. Ang napili ko ay isang itim na dress na tama lang para sa opisina, pero kapit ang kurba sa katawan ko. Mid-thigh ang haba at may eleganteng V-neckline. Corporate na elegante pero hindi bastusin. Nilabas ko na rin ang red heels na iteterno ko pati ng itim na pares na undergarments. Kung gusto niyang makipaglaro, papatulan ko siya pero hanggang doon lang yon. Alam kong unprofessional ang behavior ko pero siya naman ang nauna. Pagsisisihan niya na binuyo niya ako. Pati ang hairstyle ko bukas ay nakaplano na rin. Sakto lang para bigyan siya ng kaguluhan sa pag-iisip bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tulog pa si Danica kaya nagpaiwan na lang ako ng note para sa kanya. Sinilip ko si Liam at marahan siyang hinalikan bago mabilis na lumabas ng bahay. Literal na, handa akong makipagtagisan ngayong araw. Ang sabi niya kagabi, 1 hour early daw, ibig sabihin na 7 pa lang dapat nandun na ako. Pero nung dumating ako sa opisina, 20 minutos akong maaga sa takdang oras. Napangiti ako. 1 point, Francesca. Perfect. Gumawa ako ng kape at naupo na, nakabukas ng desktop ko. Handa na ako para sa ungas na boss ko. Hinihintay ko talagang pagdating niya. Gusto kong makita sa mukha niyang gulat kapag nakita niya ako. Kung akala niya magiging normal na araw to, nagkakamali siya. Planado ko ng lahat at hindi ako magpapatalo sa kanya. Siya pa siguro. 10 minuto, 5. Tama sa timing. Narinig kong pagbubukas ng elevator. Inayos kong upo ko tumingin sa screen, kunwari abala ko sa mga emails. Naamoy kong pabango ni boss kahit na malayo pa siya. Clea, crisp, masculine at nakaka-addict. Pagkatapos narinig ko siyang huminto sa tapat ng desk ko. Hindi nakaligtas ang impit na ungol dahil siguro nakita niyang neckline ko. Good morning, Miss Moretti. Bati niya. Pagkatapos ay huminang tinig niya. How was your night? Sinalubong kong tingin niya at sinabayan ng matamis na ngiti. Good morning, sir. Maayos naman po. Kayo po. Hindi pa nakontento sa pambubuska niya. Sumandal pa siya sa desk ko. May ngiti rin sa labi. It was, let's just say, salamat sa'yo't kailangan ko ng physical activity. Nagtaas ako ng kilay pero nagkunwari akong walang idea sa sinasabi niya. After all, hindi lang siyang marunong mang-asar. Nakakalungkot naman po, sir. Hopefully maging kalmado ng araw na ito. Ano po? Tumuli na siya sa opisina niya. Hihintayin ko ang draft mo para sa presentation na yan sa loob. Doon tayo sa sofa mag-review para mas madali ang pag-share ng tablet. Noted,
Tugon ko tinampot ang tablet. Pumasok rin ako at naupo ng maayos sa leather na sofa na tinutukoy niya. Yun ang unang hakbang sa nalalapit na plano ko. Alam kong nakatutok siya sa mga hita ko dahil sa nakakatuksong haba ng suot ko. May problema ba, sir? Inosente kong tanong. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Yes, may problema, Miss Moretti. Malaking problema. Sagot niya, pero ang tingin niya ay sa umbok ng pantalon niya. Gusto kong tumawa pero pinigilan ko. 2 points para sa akin. Umupo siya, masyadong maliit ang distansya sa pagitan namin. Hanggang sa halos na magkadikit ng mga hita naming dalawa. Ramdam kong init mula sa kanya. Pati pagsasalita niya ay hirap. Kailangan nating, ayusin to, Miss Moretti. Hindi ako pwedeng humarap sa meeting ng ganito. I see, sabi ko habang pinagkukuro sa mga hita ko ng mabagal. Baka makatulong ang disiplina, sir. Ang buong akala ko hindi siya mangangahas na lapitan pa ako. Akala ko'y tapos ng laban at panalo na ako. Mali pala ako. Bigla na lang siyang lumapit, literal na malapit. Ang isang braso niya nasa ibabaw ng sofa at ang mukha ay ilang dangkal na lang ang layo sa akin. At ang malayo niyang kamay ay dumampi sa hita ko. Mahina pero mapusok. Mababa ang tinig niya. O baka naman, ang kailangan ko talaga'y ikaw dito sa sofa. Mali ka nang piliin mong red heels na yan. Natigilan ako, tuminga ako ng malalim. Traidor ang buong katawan ko dahil gusto nitong suggestion niya. Pagkatapos naramdaman kong isa pa niyang kamay sa likuran ko. Marahan akong iginiya para lumapit pa. Nakapikit si boss habang nilalapit ang labi sa leeg ko. Has anyone told you how dangerous you are, Miss Moretti? You're teasing me. Nawala ang wisyo ko. Presence of mind who? Nakalimutan kong flow ng plano ko. Gusto ko si Floyd Russo. Malinaw yon sa akin. Lahat-lahat na kung ano siya ay gusto ko. Sandali siyang lumayo sa akin. Nagulat ako't nanlumo dahil ang inaasahan ko ay iba. Hindi ako makahinga sa pinaghalong inis at pagkadismaya. Sa isang iglap, binalik niyang malapit na distansya namin at tinalikan ako. Ibang klaseng halik na yon. Makaubos tining at literal na breathtaking. Matindi at mapaghanap kaya naman sumuko na ako sa pagpapanggap na hindi ako apektado. Bahala na, pero bigla siyang bumitaw sa halikan namin. No, I can't do this, sabi niya sabay upo sa dulo ng sofa. Hindi ako ganito sa mga empleyado ko, labag yun sa work ethics ko. Pero ikaw, Miss Moretti, sinusubukan mong hangganan ko. Kailangan nating i-address ang bagay na to. Very business-like ang atake. Tinitigan ko lang siya. Gulat ako pero hindi ko pinahalata na nababalisa ako dahil hindi ko nasunod ang plano ko. Nadala ko ng tukso at tawag ng laman na hindi naman dapat. Huminga ako ng malalim at inayos kong damit ko. Nagpakatatag akong mali. Gusto niyo po ba ng kape, sir? O tea na lang na pangpakalma? Sinuklian niyang tingin ko na may halong aliw at inis. Ramdam kong tensyon na namuo sa amin pero okay lang sa akin. Tumayo siya, tinurong visible na ebidensya ng pagnanasa niya sa akin at bumulong. O baka ako na lang bahala sa problemang ito. Hinaplos niyang buhok niya. Tense na tense siya. Panalo pa rin yata ako kahit na paano. Miss Moretti, give me a minute. Pwede ka bang bumalik sa desk mo? Mabilis akong tumayo, tinungo ang pinto pero narinig ko pa rin ang mga sinabi niya. May nakalimutan ka yata yung isa pang esensyal. Naloka ako at namula ang pisngi. Ang tinutukoy niya ay ang underwear ko. Marahil ay napansin niya na walang bumakat sa dress ko. Wala po, sir. Banayad na sagot ko sabay alis. Sinarado kong pinto gaya ng utos niya pero hindi ko maiwasang isipin kung anong ginagawa niya sa loob. Mahaba pa naman ang araw na to at mukhang walang humpay na distraction ang haharapin naming pareho. Nakapagkape na ako kanina pero nagkape pa rin ako ulit. Oo, alam ko na pampanervyos yon. Kahit na nanginginig pang mga tuhod ko, kape pa rin pala ang may magawa ko at hindi magmukhang awkward. Ilang minuto pang lumipas at medyo kalmado na ako. Nakatanggap ako ng email galing kay boss. Ang kompletong detalye para sa preparation ng meeting para bukas. Mukhang hindi matutuloy ngayon kaya kagad akong nagtrabaho. Bago pa man magsidatingan ng iba pang mga empleyado, tapos ko ng task na yon. Dumating na rin sa opisina si Miss Arabella at may kasamang lalaki. Nakaangkla siya sa braso nito. Binati niya ako na may gulat ng ngiti sa labi. Francesca, what a pleasant morning. Dito ka ba natulog? Good morning, Miss Arabella. Napag-utusan ako ni boss na maagang pumasok para asikasuhin ang meeting draft para bukas. Paliwanag ko. Typical na ugali ni Floyd. Huwag mo lang gawing bisyo at baka masani ang batang yon. Hindi naman, pero okay din. Natapos ko na nga lahat.
Sinuklian ko siya ng makahulugang ngiti. Pati ang lalaking kasama niya ay nakangiti din sa akin. Parang aliw na aliw siya. Matangkad ito at moreno. Messy hair. Pero mukhang yun talagang style na gusto niya at may balbas na may tamang kapal. May talim sa mga mata at ang stylish suit ay hindi mumurahin. May salamin din ito kaya lalong dagdagan ng corporate hottie appeal. Miss Arabella, ang sabi ng boss ko maganda raw ang bagong assistant ni Mr. Russo. Pero hindi naman niya nag-elaborate. Ikaw si Miss Moretti? You are really beautiful. Sigurado ako na marami na may crush sa'yo at marami na rin ang mga katrabaho natin na mai-insecure sa'yo. Sinabi mo pa, sabat ni Mariana. Natatawa din. Pero formal lang muna tayo, okay? Josh, this is Francesca. Francesca, ito naman si Josh. Siya ang assistant ni Hugo. Magkatrabaho na kayo from now on dahil magkaibigan ng mga boss nyo. Don't worry, harmless si Josh. It's my pleasure to meet you, Francesca. Kung may kailangan ka, lalo na sa pagtataboy ng mga tigre, nandito lang ako. Inabot niyang kamay niya, tinanggap ko naman. Pakiramdam ko ay magiging magkasundo kami. The pleasure is mine too, Josh. Introductions over, nagtatrabaho na kami. Buong umaga kaming nagtrabaho. Inayos namin ang mga files at schedule namin. Hindi ko na muling nakita ang boss ko. Wala na ring follow-up message pagkatapos ng unang email niya. Pagpatak ng alas 11, tapos na namin ng lahat at sigurado kaming flawless ang gawa namin. Nagkasundo kami ni Josh na sabay na magla-lunch. Hindi makakasabay sa amin si Miss Arabella dahil may video conference siya ng London time. Bumalik na muna si Josh sa desk niya. Ako naman ay tumayo para mag-unat at magtimpla na muna ng kape. Pagliko ko bago marating ang pantry, isang pamilyar na sipo lang narinig ko. Sir Hugo, aasahan ko na ba na ganito na lang tayo palagi kapag nagsasalubong? Hindi ko may tagong panununis ng uso ko. Ngumiti lang siya. Miss Moretti, hindi ko naman sinasadya. Out of habit lang. Ikaw naman kasi, yung suot mo ay talagang nakaka-apekto sa mga gaya kong mortal na lalaki. Kahit ang boss mo, ganyan di sigurong iniisip niya. Mga lalaki talaga. Speaking of the devil, nandyan ba siya sa opisina niya? Bago pa ako makasagot, narinig ko ng malakas na pagbubukas ng pinto ng opisina ng boss ko. Hugo, Maring tawag niya. Parang warning na hindi ko mawari. Pagkatapos, ako naman ang tinignan niya. Nakita ko kaagad ang apoy sa mga mata niya. Para akong hinuhubad gamit ang tingin niya at hindi ko hayaan na hindi ako makabawi sa ginawa niya sa akin kanina. Gusto niyo po ng teaser? Mukhang tense kayo. Alok ko sa matamis na boses. Kitang-kita ko kung paano naningkita ang mga mata niya at parang narinig kong mahinang ungol niya. Naiinis siguro o naalalang eksena kanina. Buti nga, pero sa Sir Hugo naguluhan yata. Kailan ka pa nag-T-Floyd? Simula na subukan ng assistant kong pasensya ko. Sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nilagay kong kamay ko sa dibdib ko at nagkunwaring clueless sa mga sinabi niya. Hindi ko po gagawin yan, Sir Hugo. Gusto mo ba ng kape? Yes, please. No cream. Naglakad na ako ng dahan-dahan papunta sa pantry. Kahit na nakatalikod ako, ramdam kong tingin nilang dalawa sa akin. Bahala kayo dyan. Basta ako, sigurado ako na nagsisisi ng boss kong pinaglihi sa init ng ulo sa paglalaro niya sa akin at baka hindi niya naulitin pa. Nagtimpla ako ng 3 inumin. Tig-isa kami. Inayos kong kape at tsaa sa tray. Dahil ubos ko na ang akin, nadatnan ako ni Joyce. Ang maintenance at all-around staff sa floor namin. Francesca, ako na? Hindi mo trabaho yan, iha? Naku, ayos lang po manang Joyce. Mukhang busy pa kayo. Ako na pong bahala dito. Ngumiti ako. Pitpit ang tray. Pagdating sa opisina ng boss ko, kumatok na muna ako bago pumasok sa loob. Maingat kong nilapat ang tray sa mesa. Tapos inabot ko ang kape. Mr. Hugo, tinuli ko ang kay. Sir Floyd, yumuko ako ng konti. Tama lang para may makita siya. Sa kanila pag ang tsaa sa harapan niya. Kumislap ang mga mata niya. Mukhang nagets niya ang laro ko. Yumuko ako ulit para naman kunin ang napkin na sinadya kong hindi isabay sa tasa ng tsaa. Narinig kong ungol niya. Nang tumayo ako, huling-huli kong reaksyon ng kaibigan niya. Wala akong pakialam. Magkaibigan silang dalawa kaya siguradong alam niya ang ginagawa ni Mr. Russo sa akin. Bago pa ako tuluyang makaalis, sinablot ni boss ang napkin sa kamay ko saka bumulong sa tenga ko. Makinig ka sa akin, Miss Moretti. Kapag inulit mo pa ang pagyuko sa harap ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kita mo yung mesa na yan? Diyan ka mahihigat, kakalimutan kong assistant kita. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nakikiusap. Naintindihan mo ba?
Sinalubong kong mga mata niya at doon kitang-kita kong pagnanasa niya. Nagliliyab. Malapit na yata akong mabaliw. Ang boss ko na yata ang magiging dahilan ng kamatayan ko sa sarap. Naiintindihan mo ba, Miss Moretti? Ulit niya gamit ang mas matalim na boses. Nanuyo ang lalamunan ko. Bigla akong nauhaw. Yes, sir. Samantalang mula sa kinupuan niya, mesa lang pagitan namin. Humalakak si Sir Hugo. Get a room, you two. I can smell the pheromones. Tigilan niyo na nga yung torture niyo sa isa't isa't pinagbigyan niyo ng sarili niyo, please lang. Parang isang tao kaming lumingon sa kanya, pareho din ang reaksyon. Galit na naaaliw. Oh, wag niyo sabihin na hindi ko kayo winarningan ha? Dagdag pa niya, sabay inom ng kape bago umalis ng opisina. Nang balingan ko naman si boss, nakapikit na siya at ang isang kamay ay hinahaplos sa muka. Parang binubura ang gwapo niyang muka. Pansin kong ginagawa niya lang yon kapag stress na siya. At ako, natutuwa ako sa totoo lang. This time talo siya. Sinamantala ko ng pagkakataon para makalabas. Pagbalik ko sa desk ko, balik trabaho ko kagad hanggang tanghali. Eksaktong 12:00, dumating si Josh. Mamamatay na ako sa gutom. Tara lunch? Yaya niya sa akin. Sige, paalam na muna tayo sa boss ko. Tinawagan ko si boss at okay naman sa kanya pero ramdam ko pa rin ang tensyon sa boses niya kahit na ilang oras na ang nakalipas. May malapit na fast food sa opisina kaya nilakad lang namin ni Josh. Masarap ang pagkain at mas masarap ang kwentuhan namin. Masayang kasama si Josh. At magaan siyang kausap. Hindi rin malandi gaya ng dalawa sa opisina. No dull moments. Kumbaga, nagkwento rin siya. Kasal daw siya sa childhood sweetheart niya pero wala pa silang anak. Nang ako naman ang tanungin niya, sinabi kong totoo na single mother ako at nagkwento pa kami ng kung ano-ano. Nagsisimula na akong mag-enjoy sa bagong workplace ko dahil sa mga bagong kaibigan. Magugustuhan ka ni Iris, sabi niya. Iris ang pangalan ng misis ko. Minsan mag-lunch tayo ni na Arabella. Pagbalik namin sa office, may nadaanan kaming bakery, kaya bumili ako ng egg pie. Pang merienda mamaya. Pagsapit ng alauna, nasa desk na ako ulit, kalmado at professional. Mamaya dadaan ako sa mall. Plano kong bumili ng bagong underwear. Yun sana ang gagawin ko kanina kaso gustong sumama ni Josh, kaya hindi na lang. Kaya tong talaga ang suot ko. Akala tuloy ni Mr. Russo wala akong suot. May ilang oras pa kami sa trabaho. Hay nako,